Let us move on with our lesson. So, ang lesson natin, balikan natin kasi binaybay na natin, no? Binaybay na natin yung church. First lesson natin ay we try to identify and then define what is the church, right? Biblically speaking. And that is why nagkaroon tayo ng comparison and contrast analysis. Ano ba yung Church of God? Ano ba yung family of God? And ano ba yung kingdom of God? Na although it is somehow used in the Bible interchangeably, no, na salitan, pero meron talaga siyang pagkakaiba. No? For example, yung family of God is composed of all believers. Family of God yon. But as many as to receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Okay? The kingdom of God simply means the kingship of God in our heart. It is a spiritual kingdom. Okay? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? But the church of God, this is the inner circle actually. The inner circle. Okay? Bakit siya inner circle? Kasi it is composed of saved and scripturally baptized individual in a given place. So that is the church. Right? So, para lang inano natin yung pagkakaiba nung mga term na ginagamit natin. So, hindi lahat ng believer ay miyembro ng church. Pero syempre, lahat ng miyembro ng church, member din ng family of God. Okay? Because bago ka maging member ng church, you have to be saved. Okay? And scripturally baptized. Okay? And they that gladly receive His word were baptized, and the same day were added unto them about 3,000 souls. So, yun yung panalangin natin, especially if we have our visitors, diba, na we encourage them to really follow the Lord. Of course, first of all, in salvation, pinapaliwanag natin that salvation is the 100% work of God, but it needs to be received by a person. Kinakailangan tanggapin ng tao kasi it is a gift, diba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bagamat ang regalo ay para sa lahat because Jesus died for all, for God so loved the world. But, syempre, yung salvation, magiging applicable lang or magiging beneficial lang sa mga tao na tumanggap dun sa gift. Kaya nga sabi, He came into His own, but His own received Him not. But as many as to receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Okay, so pinapaliwanag natin what is salvation. Okay, and of course, it is the will of God for every person, okay, sa buong human race na maligtas. It is the will of God. Ang sabi nga ng Bible, God is not willing that any man should perish but has come to repentance. Okay? Hindi kalooban ng Panginoon na ang sino man ay mapahamak. Kaya napapahamak ang tao dahil sa kalooban niya. No? Because the person refused the free gift of salvation. According to him, may religion ako. Dito na ako lumaki, dito na ako pinanganak, dito na rin ako mamamatay. So, instead of accepting the free gift of salvation, okay, the person is refusing it or rejecting it. So, bagamat ang kalooban ng Panginoon is everybody should be saved, yun talagang kalooban ng Panginoon, but God will also honor the decision of the person. Okay? So, we have to let them know na, hey, this is the message that Jesus died for you. Si Jesus namatay para sa iyo at kinakailangan tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Kasi kahit ma-attend na siya rito for how many years, pero kung hindi niya voluntaryong tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, baliwala yun, hindi tatanungin. Nakailang Sunday ka sa church? Hindi tatanungin ng Diyos yun. Ang tatanungin ng Diyos, tinanggap mo ba si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay? No, yun ang pinaka-importanting desisyon na dapat gawin ng tao. And once a person accepted the Lord as his personal Savior and Lord, dun papasok yung Acts chapter 2. Pinaliwanag ni Peter what is the gospel on Acts chapter 2, telling the people that Jesus is the Messiah. Okay? Jesus is the fulfillment of the Old Testament prophecy.
that all prophecy concerning the Messiah and salvation is pointing to Him. Okay? Kaya ang sabi nun ng Bible, they that gladly receive His word, yung mga tumanggap sa salita ni Peter, which is the Lord Jesus Christ as the Messiah, they were baptized, and the same day were added unto them about 3,000 souls. So we encourage every people, okay, those who accepted the Lord Jesus Christ to be a part of the body. It is also the will of God. Kapag ikaw ay ligtas, kalooban ng Panginoon na ikaw ay maging bahagi ng isang lokal na iglesia at paglingkuran mo ang Panginoon sa pamamagitan ng local church na ipinagkaloob sa iyo. Hindi kalooban ng Panginoon na nung na-save, wala na. Kasi total save naman ako. Hindi kalooban ng Panginoon yon. Kaya ang kalooban ng Panginoon, once you accepted Him, magpatuloy ka sa paglilingkod, sa isang lokal, sa konteksto ng isang na church o local na iglesia. Okay, that is the will of God for our life. Okay, so yung mga nagsasabi na, I believe in God, pero hindi ako naniniwala sa pagbabasa ng Bible. I believe in God, pero hindi ako naniniwala na kinakailangan magsimba ako. I believe in God, pero hindi ako naniniwala na kinakailangan manalangin ako. Okay, ang sagot dyan, kapatid, you do not believe in God. You believe in yourself. And wala kasi if you truly believe the God of the Bible, ay magre-resulta ng pagtalima sa atin. Okay, ng pagsunod. Pag talagang naunawaan mo ang kaligtasan. Okay, hindi nakapagliligtas ang mabuting gawa, pero ang mabuting gawa at binagong ay kusang nagiging produkto ng isang lehitimong kaligtasan. Okay? Kasi ang kaloob pinakita sa atin sa halimbawa po ng salita ng Diyos, for example, even the Lord Jesus Christ, pumunta pa talaga siya sa Jordan River, hinanap si John the Baptist to be baptized. So it seems na for the Lord Jesus Christ, baptism is very important. And then in Matthew chapter 28, 18 to 20, bahagi ng Great Commission, teach all nation, it means evangelism, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Okay, so ang baptism is a part of a Great Commission. Okay, it's a part of a greater, sabihin na natin, it's a part of a greater truth, a greater plan of God para sa buhay ng isang mananampalataya. So we can say that those believer who don't want to be baptized is not doing the will of God for their life. Okay? Habang naunawaan natin, syempre, pag bago pa lang, kaya nga inaaral natin, ipinapaliwanag natin sa kanila na hindi natin sila pinipilit, hindi natin sila fino-force na magpabaptize, pero ipinapaliwanag natin sa kanila and then we allow them to really decide for themselves kung magpapabaptize sila. Okay? Pero katulad nga nung kaligtasan, it is an invitation for all. Okay? But if you reject the Lord Jesus Christ, then Jesus will honor your decision. 'Di ba? By sending you to hell kasi in-honor ng Panginoon yung decision na i-reject siya. Sa salvation po iyon. And I think ganun din sa baptism. Maraming mga tao ang nananakawan ng pagpapala bilang isang kabahagi ng isang tunay na iglesia dahil sa kadahilan ng ayaw nilang manindigan sa salita ng Panginoon. So may mga pagpapala ang Diyos na hindi maibuhos sa kanila kadahilanan na ayaw nilang maging bahagi ng isang lokal na iglesia. Yun po yun. So, the short answer, that is wrong. The short answer, we do not encourage them na hindi magpabaptize. The short answer is, that is not the will of God. However, we understand, nauunawaan natin. But it doesn't mean na nauunawaan natin na ayaw nilang magpabaptize. It doesn't mean okay yun. We just understand. Siguro dahil may mga iba't iba silang kadahilanan. But according to the Word of God, that is wrong. Ayan po. Ayan, so, kasi syempre, kaya ayaw nila magpabaptize, maaaring hindi pa rin nakaka-attend ng church. Hindi nila naiintindihan yung concept. For me din kasi, halimbawa, hindi pa siya nakaka-attend ng church. It is very strange. Although, supposedly, ang baptism comes after salvation, supposedly. Okay? Pero alam din natin na in our context, it is strange sa isang tao. For example, yung nasolvinan natin, hindi naman natin sila kilala, hindi nila tayo kilala, wala silang alam totally sa church natin, sa doctrines natin, sa practices natin dahil hindi pa sila nakapunta sa church. I think it is strange na i-offer agad or i-expect natin na magpabaptize sila.
no? Hindi siya expected. I think advisable na kung maka-attend sila dito sa church and then makita nila firsthand yung doctrines and practices natin. And I think that is the time that we can talk to them about baptism. Okay, I don't think na yung mga regular Bible study natin ay maintindihan nila agad. Although, baptism naman talaga should come after salvation. Kasi nga, ito nga, they that gladly receive His word were baptized the same day. And the same day added unto them about 3,000 souls. But these people kasi is Jewish people yun nasa Acts chapter 2. Nung nag-preach si Apostle Peter about Joel, yung katuparan nga ng prophecy, the Jewish people understand, nauunawaan nila. Pero sa atin, hindi nila nauunawaan because yung mga tao, they don't have any background about the Word of God, about the Bible. So I think kinakailangan ipaliwanag din natin sa kanila yon. So, pero pag naipaliwanag na natin sa kanila, then they can decide for themselves na magpabaptize. Or maka-attend sila rito sa church, maipaliwanag pa natin ng talagang matindi-tinding paliwanagan, truly. Okay? And then, I think that's the time. Pero pagdating kasi sa decision, ang prerogative ko dyan pagdating sa decision, we let them be. Pinapaliwanag lang natin, pero yung accountability pagdating sa decision, iniiwan natin sa mga tao. Para pag nag-decide silang magpabaptize, it is really out of their volition. It is really, kasi mahirap din naman, pilitin mo yung tao magpabaptize na hindi pa niya nauunawaan. Pero pag nag-decide yan out of their volition, and then, yun talaga, kumbaga totoo talaga. Ayan. Alright? So yun napag-usapan na po natin yun. Next, we talk about the church government and polity or the governance of the church. Okay? Napag-aralan natin na all members are equal in the church. That is why tinatawag natin yan na congregational. All members are equal. Okay, the pastor is also a member of the church. Okay? Kaya lang parang nagiging mataas ang pastor kasi syempre, we are the under shepherd of God. But when it comes to value ng members sa church, everybody is equal. Everybody. It has nothing to do with our status. It has nothing to do with our education. It has nothing to do dun sa tagal natin sa church. Everybody is equal. Sa kaya tinatawag natin siya na congregational. But when it comes to doctrine or biblically, tinatawag tayo na theocratic form of government. When we say theocratic, ibig sabihin, it is God who rules. It should be God who rules in the church. Okay? And that is why we cannot do something that is contrary to the will of God. No, yun yung theocratic. For example, ako, kahit pastor ako, kaya si Pastor James, wala kaming kakayahan na, kumbaga, may doktrina kami na ilatag sa iglesia na outside sa kung ano yung itinuturo ng Bible. Wala kaming karapatan. Why? Because church is ultimately theocratic. God rules sa church. Okay? Pinag-usapan nga natin, we are just executive in nature. When you say executive, ine-execute lang natin yung principle or law that is already given in the New Testament. Okay? We are never legislative. Pag sinabi mong legislative, doon nga po sa konsepto po, sabi ko nga po sa 1 Peter chapter 3 verse 21, na pinapaliwanag po na ang bautismo hindi talaga nakakapagligtas. Sabi nga doon, not the putting away of the filth of liver, answer of good conscience toward God. Therefore, sa konsepto po ng bautismo, siguro tayo, nakita ko doon, mga nagsasabi na, pwede naman kami manampalataya kay Kristo na hindi kami sumusunod, parang medyo may problema eh. Kasi unang-una po, ako yung niniwala, tulad pa sa sinabi ng Acts chapter 2 verse 41, they that gladly receive His word were baptized. So kung sila totoong nanampalataya sa Panginoon, ang isa pong bunga ng isa nakakilala sa Panginoon, number one, the fruit is obedience. Kasi imposible na sasabihin mo, ikinanampalataya sa Panginoon, pero ayaw mong sundin yung kalooban ng Diyos. So parang parang ang hirap itong pagtagpuin yung ganong kalagayan na sinasabi ng tao na nampalataya siya sa Panginoon pero ayaw niyang sundin yung gusto ng Diyos sa buhay niya.
So, when it comes to baptism po, malinaw po ang ating po katuruan talaga, tininiwala na ang bautismo kasama sa kaligtasan. That's right. Pero ang isang nakakilala sa Panginoon, hindi pa pwede na hindi po siya susunod sa kalooban ng Panginoon. Yun lang po. Sa ganun pong konsepto po, Pastor. Alright, thank you so much po, Pastor James. Sa inyo lang, Pastor. Tama yung sinabi ni Pastor James, no? We do not uphold na ang baptism nakakapagligtas. For the very reason, si Christ nga nagpabaptize, hindi naman niya kinakailangan maligtas eh. Okay? So anong pinapakita sa bautismo ni Jesus Christ? Ang bautismo ay importante para kay Jesus. Hindi pwedeng ang bautismo ay nakapagliligtas dahil nga si Kristo mismo ay nagpabaptize. Tapos, yung magnanakaw sa cross, ang sabi ng Panginoon, ngayon mismo, kakasamahin kita sa paraiso, hindi na-baptize yun dahil nasa cross na nga, nakapako kasama ni Jesus eh. So, malinaw sa aral ng Biblia na ang bautismo ay hindi nakakapagligtas. Pero one thing is for sure, ang bautismo ay mahalaga para sa mga tunay na mananampalataya. Dahil pinahalagaan ito ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so, May nakausap kasi ako kahapon. Wini-witnessan ko siya tungkol sa kaligtasan. Isa siyang Katoliko, pero may mga anak siya na sabi niya sa akin, ang isa nasa 100, ang isa nasa born again. Ngayon, sabi ko, ikaw naman, ano ka na? Sabi niya, ano lang ako eh. Nasa dati ako eh. Katoliko ako eh. Ngayon, sabi niya sa akin, tama lang yan na ako basta nagdadasal lang ako sa... yan yung pinapaliwanag ko kanina eh. Yun yung halimbawa na ibinigay ko kanina. Sabi, meron daw isang babae, sabi niya, naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ako naniniwala na kinakailangan kong magsimba. Hindi ako naniniwala na kinakailangan magbasa ako ng Bible. Hindi ako naniniwala na kinakailangan mag-offering ako. Hindi ako naniniwala na kinakailangan magdasal ako. Pero naniniwala ako sa Diyos. Ang sagot sa kanya ng pastor, ma'am, hindi ka naniniwala sa Diyos. Naniniwala ka sa sarili mo. Sometimes kasi, ang mga tao, sinasabi lang nila na naniniwala sila sa Diyos. But, in reality, they are creating an image of God sa isip nila. They are imagining God sa kung sino yung gusto nilang maging Diyos. And then they will claim na naniniwala ako sa Diyos. But in reality, that is the God that they created. Ito'y Diyos-Diyosa na kanilang nilikha sa pamamagitan ng sarili nilang imahinasyon. Pero ipinapaliwanag nga natin na ang Diyos na nagliligtas ay ang Diyos ng Biblia. Hindi yung Diyos na gawa-gawa ng sarili nating imahinasyon. It is the God of the Bible. At malinaw sa pag pinag-usapan natin ang Scripture, dahil nandoon yung identity ng tunay na Diyos, ang pananampalataya, ito'y magre-resulta palagi ng binagong buhay dun sa isang tao. Ang pananampalataya. Ngayon, nauunawaan natin na hindi biglaan yan because decision making, it involves judgment. May pagtitimbang kasi dyan eh. Okay? And then, syempre, may pag-aagaw dyan. Kung ba talaga o gagawin? May pagtitimbang dyan eh. So, hindi natin tinatanggal yun. However, alam natin na ang isang tunay na mananampalataya, pag binago siya ng Diyos, kasi nga, sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, flash mo nga bro, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Siya ay bagong nilalang na. Okay? So, ayon sa salita ng Diyos, kapag ikaw tumanggap sa Panginoon, Diyos ang magbabago sa'yo. Babaguhin ka ng Panginoon, ikaw ay bagong nilalang na. Kaya ang nangyayari, yung dating nagsasayaw na ano, 'di ba? Yung talagang ngayon street preacher na. 'Di ba? Pero baka pwede mong pagsamahin. Joke. Joke. Kasi binago ng Diyos eh. Makikita mo yung pagbabago, hindi po ba? At hindi mo hindi mo mapipigilan 'yan eh. Yun eh, kusang lumalabas. Halimbawa ako, pag mahal ko yung asawa ko, mahal ko ang mga anak ko, yung pagmamahal ko sa kanila, hindi ko pwedeng pigilan yun, na hindi ko i-provide yung pangangailangan nila, na hindi ko sila alagaan, na hindi ko sila pakainin, hindi ko pwedeng pigilan yun. It just comes naturally. Bakit? Kasi genuine yung love mo for them. And I think ganun din tayo sa Diyos Kung talagang tunay ang pag-ibig ng tao sa Diyos, yung concern niya, yung pag-ibig niya, and of course, yung obedience and service, kusa siyang lumalabas. And part of it is, of course, the baptism. Amen. Kaya nga, baptism is the first step of obedience. First step of obedience. Okay? But sometimes we do not feel we don't feel like na sumunod, hindi po ba? But
I want you to understand na it has nothing to do with our feeling. But it has everything to do sa what is right. Ano ba yung tamang gawin? Ako kasi yan ang ano ko eh. Ganyan nag-ooperate ang utak ko eh. It doesn't matter if I feel right, if I feel good, if I feel happy. No, it doesn't matter. Okay? Ang takbo kasi ng utak ko, is it really what the Bible says? So if it's what the Bible says, hands up ako diyan. Kahit hindi ko gusto, gagawin ko yan. Kaya ayoko magpastor. What does the Bible says? Di ba? Ayoko mag-soul winning, tinatamad ako. What does the Bible says? Laging ganon. Okay? Kahit hindi mo siya gusto. Bakit? Pag sinunod mo yung gusto mo, sabi ng Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Sa Tagalog, ang puso daw ay likas na manloloko, manlilinlang, and wicked. Hindi lang basta wicked, desperately wicked. Okay, so you cannot really trust your heart. You trust the heart of God, but you can never trust your heart. Kasi manloloko nga yan, deceiver yan. Ayan. So, ba't ba tayo napunta ron? Kasi nga, pinag-usapan natin yung family of God, yung church of God, kingdom of God, church polity, pinag-uusapan natin. Sir, may question po pala? Yes po. Question po. We are concerned church naman po. Kasi meron po kaming umaattend sa mission na kapatiran. Aha. Nabaptize po siya ng Southern Baptist. Kaya nga lang, under siya ng convention. Ngayon, ay tinanong ko patungkol doon sa usapin ng kaligtasan. Niwala mo siya ng ang kaligtasan sa magitan ng pagsisit pananampalataya. Kaya nga lang, when it comes to sa baptism, doon po ako medyo naanuhan. Kasi Baptist na yan. Opo. And then they identified as Baptist. Pero under ng convention. Ngayon, Pastor, sabi ko sa kanya, kasi kung nawala tayo, Pastor, we are independent local church. Should I rebaptize him dahil yung pinanggalingan niya, organization na nagpapatakbo? Yeah. Okay? Good question. Ano ko yung question ni Pastor James, ha? May na-attend sa mission work sa Tanay na Southern Bap. Hindi siya baptized sa church, Pastor, but sa convention? Opo. Ang Southern kasi is under convention. They identified as a church. Yeah. Kaya nga lang po, meron kasi tinatawag na pinaka Southern Baptist Convention dun sa lugar nila na kung saan parang yun ang halos, ano masabi natin, parang pinaka centralized ang datingan. Yeah. Okay. Actually, sige, anuhan natin, Good thing yun. Kasi ito, he identified as Baptist. Related to sa question ni Brother Brian before. Kay Brother Brian naman, galing sa born again. Nagpa-baptize na siya sa born again. And then sinagot natin, you have to be rebaptized. Opo. Kasi yung born again as denomination, although may same doctrine, pero pag tinuntun mo yung church authority Yeah. and identity, it's different. Okay? So, hindi siya magfo-fall dun sa right candidate sa baptism, dapat save. Right method, dapat immersion. And right authority, it should be the local church, New Testament church. Okay? So, pagdating dun sa question ni Pastor James, paano ito, Pastor? Ano na siya? Baptist siya. He identify as Baptist. Okay? Short answer, ideally speaking, rebaptize. That is my short. Although, I recognize na it is difficult. Kasi, identified na to as a Baptist So, here my reasoning behind it. Here my reasoning. Southern Bap, and tayo na Bible Bap or fundamental, although parehong Baptist yan, tama? Parehong dala-dala natin yung pangalang Baptist. But, pagdating sa practice, it's two different world. For example, sa Southern Bap, Christian rock, contemporary music, ang primarily used ng worship nila. Sa atin naman, more on solemn. Now, hear me. It's not a matter of preference, kapatid. But it is a matter of biblical doctrine. Saan mo nakuha yung Pastor? Romans 12:2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Huwag kang maging kamukha ng mundong ito. Okay? So, yung worship style natin, hindi lang yan preference na dapat piano lang, hindi. Merong emphasis dyan, may doctrinal truth behind it. Romans 12:2. Dapat hindi tayo maging katulad ng mundo. Ano pa? Okay? Sa Southern Bap, no, mga kapatid, may mga babae na song leader, may mga babae na tumatayo sa unahan. Okay? Isa yun. It is not a matter of preference. Hindi masamang tumayo ang babae sa pulpit, Hindi po.
But when it comes to church leadership, ang disenyo ng Panginoon, it should be the man. Okay? Mga lalaki. 1 Timothy chapter 3, puro lalaki yan. Yung ano na, hindi dahil sa mababang uri ang mga kababaihan na, hindi po yun. It's not a matter of superiority, but it is a matter of God's design. Yun ang disenyo ng Diyos eh. May ibang ministeryo na ipinagkatiwala sa mga kababaihan, which is you are very effective and useful and needful sa ganong klaseng ministry, pero may mga pinagkatiwala sa lalaki na yun talaga yung disenyo ng Panginoon. And leadership should be sa mga kalalakihan. That is biblical doctrine. That is non-negotiable. Hindi yan a matter of preference or a matter of culture. It is doctrine. Okay? So it's different. Now, when you read Revelations chapter 2, medyo lumalalim na tayo kasi sinusubukan nating baybayin yung identity ng church eh. When you read Revelations chapter 2 to Revelations chapter 3, mababasa natin yung 7 churches of Asia. 7 churches of Asia. Okay? Pag nabasa natin yung Laodicean church sa Revelations chapter 3, ang payo sa kanila ng Panginoon, magbago ka, kung hindi, idudura kita. Hindi ibig sabihin, mawawala ang kaligtasan. Ibig sabihin, yung recognition ng Panginoong Hesukristo sa church na yon as a church ay mawawala. Why? Because Laodicean church ay nag-depart na from the truth. Okay? Tumaliwas na sila sa katotohanan. And that is why tayong mga fundamental Baptist, mga kapatid, ito is very, very important. We declare non-fellowship sa mga churches na nag-iba na ng doctrine at practices. We declare non-fellowship. Hindi namin sila kaisa. Not because mayabang tayo, right? Hindi yon. But we do understand and we draw the line between this is right and this is wrong. This is what the Bible says and this is, ito yung gusto ng mga tao na salungat sa salita ng Diyos. We draw the line. That's why we declare non-fellowship. Kahit meron silang pangalang Baptist doon sa church. Okay? Or doon sa ano nila. So pagdating po doon sa mga Southern Baptist, okay, my recommendation is to really rebaptize them. That's my recommendation, to really rebaptize them. And ang isa rin kasing ibig sabihin ng baptism is identification dun sa local church na kinabibilangan mo na ngayon. When you say identification, na I am now identified as a part of this church. Therefore, the doctrine of this church is my doctrine. The stand of my pastor is my stand. The doctrine of my pastor is my doctrine. That is identification is all about. So, considering those, yung mga yun, it is highly recommended to really rebaptize them. Ito ko sa tamang authority. At ang blessing naman po, willing naman siya. That's nice. Ano po. And also, meron pa pong isa na ito po ay mananampalataya na before sa isang existing mission sa Rizal, dati po may nagpapasara ni Missionary John Ryan Hadulco. The problem here is, Missionary John Ryan, when started the work in Teresa Rizal, buti po yung pagkakataon na wala nga po siya doon, na wala yung gawain. So, ang nangyari po, technically, walang simbahan. Nawala yung simbahan. Ngayon po ay... But si missionary, hi Job. Amen. Hi Yoshi. Bakit ka na sa taas ka na mahiya? Oh. Si Job ka talaga. Yan nga, Pastor. Ibig sabihin na kasi before, bago na po. Pero nung in-start ni missionary Ryan yon, he was officially? Sent out po dun sa... tapos, na wala yung gawain. Nabaptize ba si member? Yung nabaptize po. Nabaptize yung member. Kaya nga lang, dahil po nang wala yung gawain, after a year, hindi na nagpatuloy yung gawain. Wala silang simbahan for how many years. Then, nung nirefer sa akin ni Missionary John Ryan sila, nakakatin po sila na family ng mga 3 linggo na. Sabi ko sa kanya, sabi ko, gusto kong pag-usapan natin yung iyong kalagayan bilang gawain. Kasi, nireview ko pa rin yung kaligtasan eh. Nawa naman niya yung, malinaw yung salvation. Kaya nga lang, sabi ko, yung baptism, kailangan ko may iayos. Yeah. Kasi sabi ko, kumbaga, ang nangyari, yung gawain ay existing na wala. So, yung authority, from galing dun sa mismong church na pinanggalingan, wala na. Yun yung talaga, Pastor, kailangan mo siyang i-rebaptize din I ulit. think the authority remains, Pastor. Kasi hindi naman, ang mission work, the authority of the mission work resides not in the mission work. The authority of the mission work resides to the mother church. Kaya Pastor, ang problema po kasi ay medyo malalim kasi yung pinanggalingan. Nawala talaga yung church. As in, The totally. Opo, totally din na nawala din po. Kaya yun po yung tanong ko, Pastor.
Yung mission wala, kasi yung pinanggalingan na ng authority, wala na rin. So yun yung pinakatanong ko. Safe answer, Pastor, we have to rebaptize them. Apo. Just to clear up. Kasi kung hindi mo siya i-rebaptize, actually pwede naman eh. Hi, Nay, good morning po. Hindi nawala actually yung authority. Hindi Aha. nawala, it remains. But the problem is, it has something to do with the peace of mind. Opo, ayun nga po. Kasi mangangamba rin sila eh. Na, ano ba? Nabaptize ba ako? Tama ba yung baptism Yun ko? po. Kumbaga kung hindi siya Opo. magkaroon ng clarity, yung element ng clarity, yung buong taon na gugugulin nila sa mission, Yes, yes. mangangamba lang sila na, pag dumating ang Panginoon, may ako ng tunay na church. Member ba talaga ako? Considering na, Opo. so to up, Opo. just to clear up any doubts, kasi hindi naman masama magpa-rebaptize. To clear out any doubts, it is recommended na magpabaptize na lang din talaga sila. Kasi Just to clear out. bakit pa saan ko rin maiano na yung Lord's Supper sa mission? Kasi yung ganong klase ng situation ng mga umaatin po doon. Pastor, para pagpunta ko doon, i-ano natin yung doctrine of the church. Opo. Ecclesiology. Kaya That's po, nice. ito pong huli, ang pinakuna ko sa kanila, yung importance of the scriptures, the sanctuary, and the shepherd. Kaya sabi ko na, marami po kasi doon sa mga umaatin ngayon, ang tawag ko sa kanila, freelancer. Kumbaga, kung saan maabutan, doon sila umaatin. Oo. Kaya ang hirap yung pananampalataya mo, putol-putol. Sabi ko, ang hirap yun na yung pananampalataya mo, walang stability. Saka wala ka maituturing na gawain na kung saan, doon ka lalago talaga. Oo. So, yun nga po, Pastor, may mga ganong kalagayan. Hindi naman po lahat, actually. Yung ilan lang naman po doon. Kaya hindi ko pa maara yung Lord's Supper kasi nga, gusto mo na maging clear sa kanila, may clear sa kanila yung kalagayan nila when it comes to sa pagiging bahagi ng gawain po ng Panginoon. Maganda yung maano natin yung at least yung doctrine of the church. Apo. Lay down natin doctrine of the church, ecclesiology. Better yung pastor, isang maghapon. Willing kaya sila, session, isang maghapon. At isang araw siguro, Pastor, isang, paano tayo? isang araw. Amen. Okay, so thank you so much po. Any question pa before we move on? Again, we are talking about church. Okay, so pinag-uusapan na natin mga baptism. We talk about church officers as a preparation for, of course, for our Lord's Supper. We talk about church officers. Biblical officers is pastor and deacons. Okay, those are the biblical officer. Okay? Pero as an organization, of course, pwede naman tayo magdagdag. Like, halimbawa, yung mga song leader, wala naman ng officer na song leader sa Bible eh. Hindi ba? Pero as an organization kasi you have to do that eh. It's a matter of, hindi naman na siya it's a matter of doctrine, but it is a matter of church organization. For example, wala rin sinabing usher sa Bible. And so is the usher of the church. Walang ganun eh. Pero pwede mo siyang idagdag because hindi naman siya nagko-contradict sa biblical doctrine. Hindi naman kasalanan maglagay ng usher eh. On contrary, mas makakatulong pa sa ministry. So hindi siya, it's a matter of biblical doctrine. Pero maglagay tayong babaeng pastor. And sabihin natin, for the sake of organization, hindi pwede because now it's a matter of biblical doctrine. So we uphold pa rin. Again, ang ina-uphold natin pagdating sa mga ganyan, yung mga worship style. Worship style is not a preference. Hindi siya preference yung worship style. It is a biblical doctrine. Okay? Romans chapter 12, verse number 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Keynote there is acceptable unto God. Acceptable. Kaya lang, sa modern day worship, yung feel good na lang dun sa pew, sa ano. Actually, yun yung isa pa sa dinidil ko din. Kasi yun ang trend ngayon sa Rizal. Oo. Even kahit po, hindi lahat Bible Baptist churches, sa Rizal, somewhere in other parts of Rizal, they becoming dun sa konsepto ng contemporary worship. Na kung saan pa nagiging problema, they start in contemporary worship, later on, they end up falling away dun sa mga maling doktrina. Kasi po actually, kahit sa Rizal po ngayon, may mga Calvinista po. Meron pa nga pong isa doon na mga churches na hindi sila naniniwala na ang kaligtasan may bunga. Yung hyper grace. Opo. Kumbaga sa kanila, pag naniwala ka na ang kaligtasan ay may bunga, kumbaga yung good works, ito ay kayabangan. Saka hindi ka totoong ligtas. Apo. Kilala ko yung mga yan mga hyper grace. But anyway, worship is not a preference. Okay? It is a biblical doctrine. Yun yan, sinabi ko, yung Romans chapter 12:1, ang key phrase doon is acceptable unto God. Because ultimately, God
ang dapat na-please in our worship, not the person. Okay? Another phrase there is yung living sacrifice. So when you say living sacrifice, nung unang panahon, ang sacrifice patay kasi sinusunog, di ba, yung mga hayop. Pero tayo, ang sacrifice na raw natin, yung sarili nating katawan. Kaya nga, kapag ka ikaw nag-worship ka, kahit masama pakiramdam mo, it is a living sacrifice. Kahit may problema ka, it is a living sacrifice. Kahit, alam mo yun, marami kang alalahanin sa buhay, it is a living sacrifice. Mas napiplease ang Panginoon doon. Because now, worship doesn't revolve sa tao. Hindi ang worship, ang pinakamahalaga sa worship, hindi yung attendee. Ang pinakamahalaga sa worship is God, the Lord. Okay? Kaya sinundan niya ng Romans 12:2, ano yung? And be not conformed to this world. Huwag kang maging kaayon ng mundong ito. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. The problem today, sabi nga the world today has become so churchy, while the church today has become so worldly. That's the problem today. Bakit? Kasi para daw makahikayat yung, kaya daw nagiging parang club, yung mga modern day churches na ngayon, para daw mahatak yung mga kabataan. Ngayon, I'm telling you, kapag nahatak mo ang kabataan dahil worldly ka, you are not pointing them to the Christ of the Bible. You are pointing them to a worldly Jesus Christ, which is not the Jesus Christ that can save. Okay? Again, the worldly Jesus cannot save. Because worldly Jesus is, a product of man's imagination. Ang nakapagliligtas, yung Jesus ng Biblia. Ang nakapagliligtas. So, ganun po yun. Any question? Very interesting, no? Very interesting. Sarap maging teacher. Meron pa? Any question? Okay, so, we talk about church government. Okay, theocratic, ibig sabihin, God rules through His Word. Word of God. Okay? We are executive in nature. Ibig sabihin, ina-execute lang natin yung law that is already given. We are never legislative. Wala tayong karapatang gumawa ng mga bagong batas or mag-revise ng mga batas na already given in the New Testament. We don't have any right. Okay? We are congregational. Everybody is equal. Okay? All members are equal in the sight of God and should be equal in the sight of His fellow member. Okay? Everybody is equal. Ano pa? Yun. Then after that, ordinances. Ordinances. What are the two ordinances of the church? Yes, baptism and Lord's Supper. Okay, baptism and Lord's Supper. Okay? Bakit siya ordinance? Dahil parehong may sinisimbolo. Okay, baptism symbolizes the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, while Lord's Supper symbolizes the death of the Lord Jesus Christ. Okay? Baptism, death, burial, and resurrection. Kaya nga, di ba, by the authority has given unto me by God through this church, and because of your profession of faith, I baptize you, brother, ganito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, buried in the likeness of His death, raised in the likeness of His resurrection, walk in the newness of life. Okay? Death, burial, and resurrection of Jesus. Anong ibig sabihin nun? It is a public proclamation. Kaya dapat may witness eh. Hindi ako nagbabaptize ng, sige, baptize na kita, tayo lang ah. Eh, paligo yun sa swimming. Pero dapat kasi may witness. Kasi it is a public proclamation of your newfound faith. Na now, you are now identified with Jesus. You are now identified with the church. Okay? I am dead in sin. Raised with the Lord Jesus Christ. Identification. Yun ang ibig sabihin ng baptism. And kaakibat nun is the membership to the local church. Okay? Which is, malaki ang pagpapala na ikaw ay membro ng local church. Okay? Because there is a reason why Jesus Christ established a church. Hindi siya nag-establish ng government, hindi siya nag-establish ng kung ano paman. Jesus Christ established a church. And upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So church is important to Jesus. Okay? Hindi niya sinabi na, ikaw, sige, ano ka na, ligtas ka na, sige, Israelite ka na. Hindi kanya ginawang miyembro ng nation of Israel eh. Hindi, He makes something new, which is the church. So I think church is very, very important to the Lord Jesus Christ. And after that is Lord's Supper. Lord's Supper is commemorating the death of the Lord Jesus Christ. Inaalala mo. Di ba meron tayong mahal na araw? Sa Catholic yon, pero sa mga mananampalataya, we have the Lord's Supper to reminisce the death of the Lord Jesus Christ. Okay? The reason of His death, to pay the penalty of our sin, to become the ransom for our sin. That is the purpose of the death of the Lord Jesus Christ. Ayan. Any question regards to church? Kasi ganito yan. It's a local entity. Church is local entity. Ibig sabihin,
You cannot be a member of two local church at the same time. Masakit to eh. Siyempre, naunawaan ko yung pastor doon, pastor eh. Kasi siyempre, di ba? But, biblically speaking, doctrinally speaking, you cannot be a member of a two local New Testament church at the same time. Hindi talaga kaya, hindi pwede. It violates the very idea of a church. So, ito talaga dapat. Kung saan ka naka-member at the moment, which is dapat magpa-member ka dun sa church na saan ka uma-attend, kasi alangan namang dun ka naka-member, dito ka uma-attend, it doesn't make sense. Tama? It doesn't make sense. Dun ka naka-member sa Mindanao, dito ka uma-attend sa Metro Manila, sa Muntinlupa, it doesn't make sense. Oh, it doesn't make sense. Kaya nga yung iba, di ba, for example, may mga Bible school student na galing province pumupunta rito sa Manila, inaano talaga na magpa-transfer muna, hanggat nandirito ka. Kasi you cannot be a member of ng tulak temporary. Then after that, balik ka lang. Ngayon, naiintindihan natin, ito kasi masakit na katotohanan. Siyempre, pag lumipat ka ng church at yung giving mo, dala-dala mo, maapektuhan din talaga yung church. That's the reality talaga. So here's my solution. E di mag-offering ka. That's my solution. Para rin hindi naman, kasi kawawa rin talaga, naiintindihan ko rin kung bakit may mga nagka-come up sa ganon. Although, doctrinally, hindi talaga siya tama. But the problem, for example, si Elmer, pastor ka sa province, Brad. Naging member mo si Sister Arnie, naging anak niya si Yoshi. Sa'yo na lumaki si Yoshi, ikaw nagturo, sa'yo na panaligtas. Hanggang sa nag-grade school, high school, college. Tapos nung may trabaho na, punta ng Manila, Brad. Masakit naman kasi talaga. Kaya nauunawaan ko rin kung bakit. However, biblically speaking kasi, church is local. Kaya nga, para hindi mo mapabayaan yung church, yung root church mo, you have to support them. Not because na oobliga ka, but because you truly love the church. I do believe kasi kung mahal mo rin yung church mo, nobody should force you to show your appreciation to the church. Nobody. For example, we have a member, di ba, si Sister Rochelle, pastor, na nasa Taytay. Actually, nirefer ko na si Rochelle sa iba. Nirefer ko na. Ayaw lang niya. Pero ako, kasi alam ko yung tama, nung last time nag-usap ka ni Pastor Rudy Tacloy, na may ministry siya sa Taytay, sabi ko, Pastor, puntahan niyo na si Sister Rochelle. Chinat ko si Rochelle, pupuntahan ka dyan ni Pastor Rudy. I don't know kung ano nangyari. Pero nirefer ko kasi alam ko kung ano yung tama. It's better than none. Pero alam mo, sa pag-ibig ni Rochelle sa gawain natin, nagpapadala pa rin ng giving dito. Nagpapadala pa rin. Siyempre, nandito si father niya, si Tatay Elvis, na isama natin sa prayer dahil nasa Bacolod ngayon yun. Makadaan na sa Bacolod eh. Okay. So, si Sister Rochelle, kahit nasa malayo siya, mahal niya yung root church niya. Kahit hindi ko siya inuobliga na mag-tithe sa atin, hindi ko siya inuobliga. Pero out of her love for the ministry and sa atin, sa church, nagpapaabot pa rin yun. Hindi dahil sa inuobliga natin siya. So, paano yung konsepto? May mga churches kasi, for example, tulad po niyan, may member pumunta ng Manila tapos sa ibang lugar, then somehow doon sa simbahan meron silang konsepto na walang transfer of membership. It's a prerogative of the pastor. Ngayon, buti sa punto, syempre, nahihirapan siyang maglikod sa Panginoon, syempre, sanay siya sa ministry. So, naling sabi, kaya nga lang problema, nung malaman ng pastor na kung saan siya na-save, ang ginawa sa kanya, mula ngayon, hindi ka na member ng gawain ito. Pangit din yun. Paano yun, pastor? Yung Pangit din yun. First of all, sagutin ko muna yung hindi nagbibigay ng ministry sa hindi niya member. It is a pastor's prerogative. It's a pastor. Kung yun ang administration, every church is local and autonomous. So if that is the admin of the church, then be it. Pumunta ka dun sa church na yon, then be submitted to the authority of the pastor. Be submitted to the culture of the church. The church will not adjust for you because you are a visitor, diba? You should adjust to the culture of the church and the authority of the pastor. So, given na yon. So, kung ang gusto ng pastor doon, walang ministry pag hindi member, then be it. That is their admin. Okay? So, nag-submit siya, yes. However, nagalit yung home pastor, yung root pastor nagalit. In-excommunicate siya. That's wrong. Although, yun na naman sasabihin ko, prerogative na naman yon kasi leadership naman niya yun sa church niya. But, as a pastor, I can say that is wrong. You do not excommunicate
That is very dangerous. If we understand the meaning of excommunication, you are giving the power to Satan to destroy somebody else's life. Yeah. That is excommunication means. Okay? Pag di ka member ng church, di ba, nawawala ka sa authority ng church, parang payong yan eh. Umalis ka dun sa payong. Inuulan ka ng kapangyarihan ni Satanas. So it's very dangerous to excommunicate somebody. It's very dangerous. Okay? Now, okay? Mali yun. Especially ang dahilan gusto maglingkod. Better talaga, pero better na lang. Sana mag-usap si Pastor A saka si Pastor B and they should have an agreement. Yun na lang talaga. Yun ang, at least, what is the best at the moment? For me kasi na mga kapatid, for me, I always ask, what is the best for the member? What is the best for the member? Ano ba yung makakatulong sa member? Okay? For example, ako, ang member nasa malayo na. For the member, best ba na, is it okay ba? Best ba na magbiyahe siya? Halimbawa, sa Iloilo na siya? Is it really advisable ba na dito pa rin siya mag-church? Balikan? Really? Is it really the best thing to do? Diba? So, I don't think so. So, you have to really think the best for the people. Okay? Tanong din niyo, niya, bro, tanong mo rin niya, paano pag lumipat ka na? Sabi ko, transfer, ganun. Kasi basta magpatuloy tayo sa Panginoon. Kasi personally, kapatid, ako personally, again, this is my personal. Pag ang member natin, halimbawa, wag naman hindi ko kayo tinataboy. Mahal ko ang members. Okay? Pero kung may pagkakataon na kinakailangan lumipat ng lugar, kaligayahan po ng pastor po ninyo na makahanap kayo ng church sa malayong lugar po na yon na makapagpapatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yes. That's still better. Although masakit na aalis din, syempre, di ba? Mahal mo ang mga tao eh. Okay? Masakit yun. Pero, mas gusto ko pa ba na hindi sila naglilingkod? Kasi nagpapatuloy sila? Hindi ba? So, parang, sometimes it's just a matter of ego na lang eh. It's a matter of pride. Di ba? Na dahil hindi sumunod sa akin, paalisin kita. I don't think na that is the right call to do. I don't think. I might be wrong, kasi it's a prerogative, pero, alam mo yun, I don't think na that is the right thing to do. Okay? Lagi ko sinasabi dito, Pastor, na I have ownership sa mga tao. I don't have any ownership. Yeah. And, syempre, we love the people. Di ba? Mahal natin ang mga tao, pero may mga pagkakataon na, halimbawa, kinakailangan umuwi ng probinsya. Hindi mo naman kontrolado yan eh. Opo. Di ba? Parang prayer na lang natin, wag din makalimot. Di ba? Kasi, para tuloy yung suporta rin sa church. Tama. Masakit din kaya kapag mawalan ka rin ng mga ng mga manpower, ng resources, medyo mabigat din para sa iglesia. Sana yung pasaway, mawala. Joke lang. Di ba? Mabigat din para sa church eh. Pero syempre, ang Diyos naman na nagpo-provide ultimately. Magaling naman ang Diyos nagpo-provide. Pero humanly speaking, masakit yun. Okay? But regardless, you have to think what is the best for the people. Ayan. Ano mo, sir? May umatin sa akin. Actually, matagal na siya umatin. Long before pa doon sa ministry pa Sir Joshua. Ang nakita ko sa kanyang problem, sabi ko, freelancer siya. Kung saan siyang baptist na uma-attend. Kung saan matripan, kung saan maisipan, doon pupunta. Madalas may pagkakataon na doon sa church nag-a-attend. Sabi ko sa kanya, Brad, sabi ko, ang hirap ng ganyan ng kalagayan mo. Walang paglago makikita dyan. Siya naman mismo umamin din naman. Pastor, nga, tatama po yun. Ngayon, Pastor, gusto ko siyang sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya ay, ikaw ay, sabi ko, meron simbahan na kung naroon ka. Kumbaga, meron ka na re-remind nakakapag-minister. Ngayon, Pastor, paano ko siya ididili sa ganong kalagayan? Yamang, yung church na kung saan naroon siya, na kung saan member siya, doon siya nakatira. Ang problema niya, yung alam po siya, kung saan siya umatin. Pero parang lately, itong huli, nalaman ko na wala na doon sa church. Kung parang bumalik siya doon sa family niya, doon lang siya nakastay sa family niya. So nga lang, doon kung saan lang siya napunta. Kaya nga lang, sabi ko, nahirapan ako sa kanya kasi sabi ko yung paglago. Kasi bisan, sa online Bible site, doon siya lagi. Pero sabi ko, ang hirap, Brad, sabi ko, ng ganyan ang kalagayan mo. Online, as now, tingnan na sabi ng Sunday, pero yung mga ilang Sunday, wala kang saan, kasi napunta ka sa kung saan mga kakalala mong pastor. Kaya sabi ko sa kanya, maganda, sabi ko, i-ano mo yung sarili mo, na i-commit mo yung sarili mo, sabi ko, dapat, meron kang dapat, doon ka talaga. Doon mo invest yung buhay mo, doon ka lalago, doon magpapatuloy. Tapos, ano yung pwede kong, sabi nating tamang advice sa kanya, bukod doon sa akin binanggit. Really answer the question. Binata ka, nag-girlfriend ka ng 5.
And then, ang tanong, sinong pinakamahal mo dun sa 5? There is no answer to the question. Kasi, obviously, wala siyang mahal dun sa 5. Kung meron siyang problema something dun sa na kung saan siya na-save, kung saan siya na-member. Pero I think parang meron something, Pastor eh. Kumbaga parang hindi siya ngayon settled eh. Gusto niyang dumating sa punto na manatili siya. Kaya nga lang parang hindi pa sa ganong settled. Kasi pangalawa, yung nga, medyo worldly. Yung kalagayan pa niya. Kaya yun ang sa pinagpupalay ko, Pastor, na madil ko ng tama. At sabi ko nga, dumating sa punto na magkaroon siya ng decision kung saan talaga siya mananatili. Actually, di ba, Sunday school pa lang tayo, kaya may mga tanungan na. Di ba? So, yun pa rin yung question ko. It is impossible to grow without a commitment. Sa lahat ng relationship, whether sa, yun nga, sa girlfriend, boyfriend, family, di ba? There is no, without any commitment whatsoever. It's hard. It's difficult. It is impossible to grow without any commitment. So, may advice doon, kung makakausap ko yung tao, be a part of a local church. Decide, commit to be a part of a local church. Love the church. Serve there. Yun. Kung hindi talaga ma-reconcile dun sa pastor, I always advise for reconciliation. As much as possible, be reconciled. Yun ang gusto ng Panginoon. However, there are times na we just have to agree to disagree. May mga ganon. The difference is so vast. Halimbawa, magkaiba na talaga yung prinsipyo natin, then we just agree to disagree. And that's it. Mutual respect. And then, let's move on. Let us continue. Parang si Apostle Paul and si Barnabas. Gusto niyang isama si Silas, yung isa ayaw isama si Silas. Hiwalay sila. Agree to disagree. May time naman na ganon. But, mananatili yung mutual respect. Yeah. Okay? That is the reality of the ministry. Okay? Pinaka-importante dyan, magpatuloy sa paglilingkod sa konteksto pa rin ng local New Testament church. So, tama lang ba, Pastor, yung ginawa ko ngayon? Kasi this coming January 4 nga po, anniversary ng mission. Pero in respect kasi dun sa nauna na sinimulan. Kumbaga, ang nangyayari po ay dumaan po kasi ang ministry ng 2 taon. So they celebrated first and second mission anniversary. Is it good na ituloy ko as a third or should restart again as a first? Restart yung pastor. Restart kasi, talaga. Okay. The authority is different. So, it would be really your Apo. first mission anniversary. Aha. However, as a sign of respect dun Apo, sa apo. nauna, Oo. we can do the commemoration. Okay? Pero, ibang authority na kasi. Opo. Yun so, nga po. it's different na. So first talaga, Pastor? First, yeah. Yun ang medyo nang parang medyo yung mga members nag-ano. Pastor, meron ako kasing existing na ministry. So, parang nag-ano kami dito sa konsepto na third ba or second ba? Or And better na makausap si Missionary Joshua Apo. to send sa a message. ganoon. Apo. Na parang pag kasi marinig nila si Missionary Joshua na approving the first Yes, mission yes. anniversary, it will says a lot. Apo. Kung yung mismo Apo. nga dati nating pastor okay lang sa kanya, tayo pa kaya. Apo. Parang ganun. It send a Kumbaga, Pastor, message. ang gusto ko parang sanang gawin yung sa anniversary, parang kumbaga 3 years in the ministry, pero first year as a mission. Pwede kaya yung Pastor yung gano'n? Pwede po. Yung ganoon setup. Sa umpisa. Sorry, that this ministry is in 3 years as a ministry. Pero pwede, pastor, na magkaibang Sunday. Halimbawa, the first Sunday is for commemoration. Apo. And then the following Sunday is the real anniversary. Okay. Just to, para walang confusion. Apo. Pwede po yun. Oo, sige. Thank you po. Alright? O sige, let's end our discussion. Sabi sa inyo, attend kayo ng, ng Sunday school eh. Ang hirap tumayo kaya dito sumagot sa mga tanong nyo. Bira. Anyway, wala na, no? Kung meron, i-reserve nyo na lang sa Sunday. Tapos, attend tayo ng medyo para ma-maximize natin yung 8:30 natin to 9:30. Okay, so, sige, wala na eh. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this day. Thank you for our Sunday school ministry. Thank you for the question that has been answered. Thank you for the presence of our visitors this morning. Thank you for the questions. Thank you for the answer. Thank you for clarification. We bring back all the glory to you in Jesus' name. Amen.